Paano ba? Paano kung hindi ka na mahal ng taong mahal mo? 8 tips. Shoutout to Gaspar Crisanta from Riyadh, Jerome Goza, Ruina A, and Juliet Tuluan. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Let's start the video. Tip number 1. Huwag kang maghahabol. Kung hindi ka na mahal ng taong mahal mo, hindi mo na siya dapat panghabulin pa. Huwag ka na maghabol sa taong wala namang pakialam sa'yo. Kung minsan kasi, kaya tayo nasasaktan ay dahil hindi natin mabitaw-bitawan yung taong mahal natin. Na kahit hindi na nila tayo mahal, ay ipinipilit pa rin natin ang sarili natin sa kanila. Tandaan, masakit kapag ipinipilit. Isipin mo na lang na may nakatadhana pa para sa'yo. May inilaan na iba ang Diyos para sa'yo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo dahil kusa na lang itong darating sa buhay mo. Kapag pinilit mo yan kasi sa ngayon o naghabol-habol ka, posibleng hindi mangyari ngayon ang breakup, posibleng magkabalikan kayo, pero over time, eventually, maghihiwalay rin kayong dalawa. So, ang ginawa mo lang sa sarili mo ay pinahaba mo ang iyong sakit. Pinahaba mo ang pagdurusa mo. Dahil kung inayawan ka na niya dati, meron siyang nakikita sa'yo o meron siyang nararamdaman na hindi ikaw ang the one para sa kanya. Kaya tip number 1, matutong huwag maghabol. Maski mahal na mahal mo pa rin siya, maski gusto mo pa rin siya. Kapag inayawan ka na niya, respetuhin mo yon and walk away. Tip number 2, mag-move on ka na. Ito na siguro ang isa sa mga payo na makukuha mo kung sakaling hindi ka na mahal ng taong mahal mo. Mag-move on ka na dahil walang mangyayari kung hindi ka uusad. Hindi naman pwede na sila naka-move on na mula sa'yo tapos ikaw nakatingin pa rin sa kanila at sa nakaraan at hindi mo na iniisip ang hinaharap mo. Kung sila ay nag-e-enjoy na sa buhay nila at hindi ka na nila iniisip, pues dapat ikaw rin mag-move on ka na. Maaaring abalahin mo ang sarili mo. Gumawa ka ng mga mapaglilibangan. Yung mga hindi mo nagagawa noon ay pwede mo nang magawa ngayon. Sabi nga nila, marami pang ibang isda sa dagat. Huwag kang mag-focus sa isang tao lang. Lalong-lalo na kung yung taong yon ay iniwan ka na at sinabi na sa'yo na hindi ka na niya gusto. Kung hindi ka na niya mahal, ay mag-move on ka na. Siguro naman sa bilyong tao na nasa mundo ngayon, merong isang nararapat para sa'yo na magmamahal sa'yo ng paraan kung saan deserve mo. Kaya tip number 2, mag-move on ka na dahil tsaka ko, nag-move on na rin siya. Tip number 3, tanggapin mo. Kapag hindi ka na mahal ng isang tao, masakit man, ngunit kailangan mong tanggapin dahil ito ang realidad ng buhay. Hindi lahat ng gusto natin ay napapasa atin. Isipin mo na lang din na baka may dahilan ang Panginoon kung bakit hindi niya ibinigay yung tao na yon para sa'yo. Baka mas masaktan ka lang in the long run, o baka naman ay prinoproteksyonan ka rin ng Panginoon sa isang hindi masayang relasyon. Wala rin kasing kasiguraduhan sa buhay. Darating at darating sa punto na ang lahat ng tao ay mapapagod. Mararanasan mo ring sukuan ang taong mahal mo. Pero mas maganda na hindi ito to the point na nag-intay ka ng matagal bago mo tinanggap. Yung tipong nag-intay ka ng buwan o ng taon para sa kanya. Pinili niya na nga ang ibang tao over you o di kaya ay nagdesisyon na nga siya na iwanan ka. Tanggapin mo na lang para maka-move on ka na. Dito mo rin mapapatunayan kung talaga bang minamahal ka kasi ng isang tao. Na kahit mahirapan man kayo o may problemang dumating sa inyong relasyon o buhay, kung talagang mahal ka niya ay hinding-hindi ka niya iiwan. Siguro kung tampuhan lang yan at nakipag-break siya sa'yo dahil hindi niya sinasadya, dala lang siguro ng bugso ng damdamin, dapat ay naayos nyo na yan within 1 week, 3 days, baka isang buwan. Pero kung mas mahigit pa doon, mukhang seryoso na ito at kailangan mo nang tanggapin na hindi na siya babalik.
at may ibang taong mas deserving sa pagmamahal mo. Tip number 4, kumilala ka ng ibang tao. Kung malalaman mo na hindi ka na mahal ng taong mahal mo, panahon na siguro upang tanggapin ito, kung kaya't maaari ka makapag-move on agad sa pamamagitan ng pagkilala sa ibang tao. Hindi mo naman kailangan mag-date kagad, lalong-lalo na kung hindi ka pa handa. Pero importante na makita mo na may iba pang options out there, na hindi lang sila ang tao sa mundo. Bigyan mo ng tsansa ang sarili mong makakilala pa ng iba. Yung pakiramdam na kahit nasaktan ka man noon, ay pwedeng-pwede ka pa rin namang magmahal pa ng iba. Hayaan mo uli ang puso mo na makaramdam ng pagmamahal mula sa ibang tao kung kinakailangan. Napaka-misteryoso ng pag-ibig. Ang mapagtantong masarap pala sa pakiramdam ang nagmamahal at mahalin pabalik. Walang pagsidla ng tuwa at nag-uumapaw ang saya sa iyong puso. Kaya pagbigyan mo ang sarili mo, kumilala ka ng mga bagong tao, whether bilang kaibigan o someone to possibly date. Tip number 4, kumilala ng ibang tao. And before we continue with tip numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Mag-focus sa iyong sarili. Ito na siguro ang pinakamagandang maibibigay mo para sa sarili mo. Kung malaman mong hindi ka na mahal ng taong mahal mo, mapapagtanto mong kailangan mong mag-focus sa sarili mo. Unahin ang iyong sarili. Popular ito, lalong-lalo na ang terminong self-love. Yung tipong pagkagaling pa lamang sa isang heartbreak ay pagtutuunan ng pansin ang sarili. I-spoil ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaganda, pagpapagwapo at pagpapasexy. Gumagawa ng paraan upang makaganti sa ex sa pamamagitan ng pag-glow up. Yung tipong manghihinayang ang ex mo dahil hiniwalayan ka niya. Mag-focus ka sa iyong sarili kasi in the end, yun lang naman na masasandalan mo talaga. Ang sarili mo lang ang magmamahal sa'yo na hinding-hindi ka iiwan. Kaya yung dapat ginagastos mo sa kanya, gastusin mo sa sarili mo. Yung pagmamahal na ibibigay mo dapat sa kanya, ibigay mo sa iyong sarili. Yung mga pangarap mo na dapat tutuparin nyo together, tuparin mo ng mag-isa o better yet, with a new and better partner. Tip number 5, mag-focus sa iyong sarili. Tip number 6, makipag-bonding sa pamilya at mga kaibigan. Natural lamang na mahati ang oras mo kung sakaling magkaroon ka ng karelasyon. Ang oras mo para sa iyong pamilya at kaibigan ay nawawala. Aminin man natin ito o hindi. Kung sakaling dumating man sa punto na hindi ka na mahal ng taong mahal mo, ay pwede mo pa rin namang maramdaman ang pagmamahal sa mga kaibigan at kapamilya mo. Mag-focus ka sa kanila at makipag-bonding. Bumawi ka sa mga pagkakataong namimiss mo sila, na kung dati ay abala ka sa girlfriend o boyfriend mo, ngayon ay sila na ang kabonding mo. Sinusulit ang buhay single. Tip number 6, makipag-bonding sa pamilya at sa kaibigan. Tip number 7, mag-focus sa mga pangarap mo. Kung sakaling dumating sa punto na hindi ka na mahal ng taong mahal na mahal mo, marami ka namang pwedeng gawin sa oras mo. Abalahin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-abot sa mga pangarap mo. Na kahit hindi na kayo magkasama ay ipagpatuloy mo pa rin ang mga gusto mo sa buhay. Gawin mong productive ang oras mo. Maaaring mag-isip ka ng paraan kung paano mo matutupad ng paunti-unti ang iyong mga pangarap. Tandaan, hindi naman dahil sa hindi ka na mahal ng taong mahal mo, ay titigil na ang mundo. Kinakailangan mong magpatuloy dahil ito ang realidad ng buhay. Hindi lahat ay umaayon sa kung ano ang gusto at plinlano natin. Tip number 7, mag-focus sa pangarap mo. And tip number 8, magpahinga ka. Mararanasan mong mapagod sa pagmamahal. Yung pakiramdam na puro sakit na lamang ang natatanggap mo kahit na punong-puno naman ang puso mo ng pagmamahal para sa ibang tao. Yung pakiramdam na parang ayaw mo nang umibig dahil akala mo ay may tamang tao na ang dumating sa buhay mo
na minahal mo ng sobra. Yung pakiramdam na binigay mo ang lahat dun sa taong yon, hindi niya isinoli ito at sinaktan ka pa niya. Dun mo mararamdaman na napapagod rin pala ang puso ng isang tao. Tandaan, masarap sa pakiramdam ang nagmamahal ka. Kakaibang saya na hindi mo maipaliwanag. Maaaring makaramdam ka ng pagod sa pag-ibig, ngunit magpahinga ka lang. Wag na wag mo itong susukuan. Maaaring magpahinga kapag pagod na, pero wag na wag aayaw. Tip number 8, matutong magpahinga. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos, and like our Facebook page, facebook.com/Paano Ba channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTok Pasig Franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.